Ano nga ba ang pakiramdam ng wala pang na-accomplish sa buhay bago mag-30? Ako ba ang mali kung maramdaman ko na wala pa akong na-accomplish sa buhay sa edad ko na 26 years old? Hello Dan, I'm Cecil from Santa Maria, Bulacan. 26 years old with no true accomplishments. Parang walang direksyon ng buhay ko ngayon. Like, life is just going through the motion. Hanggang ngayon, I feel so little kahit ilang taon na akong nakagraduate. Nakapasa na sa board exam, may license na, but still, hindi ko pa rin makuha yung goal ko. Yung work na gusto ko. Ang makapagturo sa ibang bansa. Sobrang tagal ng process at sobrang dami ng kailangang pagdaanan. Minsan, naiisip ko na ayoko na. Ayoko nang i-push kasi baka hindi talaga to yung para sa akin. Na baka iba yung para sa akin. Yung mga batchmates ko, successful na. Masaya at maayos na ang buhay. Samantalang ako, walang-wala. Ganito pa rin, nagtuturo sa mga batang Chinese online. Unstable ang work at wala man lang naiipon. Nanliliit ako sa sarili ko, to be honest. Naiinggit ako sa iba dahil feeling ko naka-align na yung future nila. Naiinggit ako dahil feeling ko na pag-iiwanan na ako. Naiinis ako sa sarili ko dahil I think kulang pa yung sacrifices ko para sa future ko. Naiinggit ako dahil parang figured out na nila kung anong gagawin nila. Ang dami-dami kong kinaiinisan sa sarili ko. Natatakot kasi ako na wala akong marating sa buhay. Na baka hindi ako yumaman at hindi ko magawa lahat ng gusto ko. Sinisisi ko ang magulang ko kung bakit ako ganito ngayon. Nung bata ako, Dan, naisip ko, bakit kaya hindi ako pinanganak na isang mayaman? Madalas ko tuloy may kumpara ang buhay ko sa buhay ng mga kaklase ko. Siguro, ang sisipag ng mga magulang nila. Madiskarte o kaya may generational wealth. Ako kasi, pinanganak ako sa simpleng buhay. Nung nag-high school ako, naisip ko, kung nag-abroad siguro si Papa, mayaman na siguro kami. May mga kaklase kasi akong laging nakakasunod sa uso dahil nasa abroad ang mga magulang nila. Habang ako, patingin-tingin lang sa mga bagay na meron sila na tila ba hanggang pangarap ko na lang talaga. Ang hirap maging mahirap. Hindi patas ang biyaya ay laging nasa taas. Ang hirap maging mahirap. Kailan ba to magwawakas? Ang hirap maging mahirap. Hindi ako close kay Papa dahil nga feeling ko, siya ang dapat kong sisihin kung bakit ganito ang buhay namin. Naalala ko, isang araw, umuwi si Papa sa bahay. Nadatnan niya akong nakahiga at nanonood ng TV. Lasing siya nun. Hinalikan niya ako sa pisngi. Nagulat ako dahil hindi naman niya ginagawa yun sa akin. Bigla na lang umiyak siya sa akin at sinabing, "Mapagtapos lang kita, Ses. Masaya na ako. Kahit na hindi ako nakapagsiman." Wala eh. Elementary pa lang kasi ako. Namatay ng lolo mo nun. Pero nagsikap ako makapagtapos kahit high school. Kung ano-ano ang pinasok ko. Naglinis ako ng sasakyan para may maipangbaon. Pero ikaw, sisikapin kong makapagtapos ka. Hindi ko napigilang umiyak nung gabing yun. Dan, first time kong narinig yun galing kay Papa. At nakaramdam ako bigla ng hiya at awa.
Mali pa lang iniisip ko tungkol sa kanya dati. Masipag si Papa. Mahal ako ni Papa. Nung nakagraduate na ako sa college, nakita ko kung gaano kasaya si Papa. Sa edad niyang 50 years old, ito na raw ang pinakamalaking accomplishment niya bilang ama. Hindi man niya nagawa makapagtapos ng college, at least nagawa niyang matupad ang pangarap ng anak niya. Yun nga lang, heto ako ngayon. Naghihintay kung kailan darating ang time ko. Apurado na akong umunlad sa buhay kasi tumatanda na si Papa. Kami na lang dalawang magkatuwang sa buhay. Kung nagtataka kayo kung nasan si Mama, hindi ko rin alam. Wala akong alam tungkol sa kanya. At wala rin akong balak na alamin pa. Ay, ang hirap ng buhay, no? Pero thankful pa rin ako kasi nakakaraos pa rin kahit papano sa araw-araw. Kaya naman, warm hugs to those who feel drained na gaya ko. Tiwala lang. Mararating din natin lahat ng gusto nating marating sa buhay. Maniwala ka. Nasa tamang timeline ka. Para kay Papa, salamat po. At sinamahan mo ko sa lahat ng battles ko. Salamat kasi nandyan ka sa victories and downfalls ko. Thank you for being so consistent, patient, at sa pag-appreciate sa maliliit kong accomplishments. And to my 26-year-old self, it's okay, sis. It's okay. Everything will be okay. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat, Dan, at sa lahat ng iyong taga-subaybay. Ang kwentong ito ay kwento ni Cecil. Kapit lang kaibigan. Kapit lang kaibigan. Yan ang sulat na galing kay Ces or Cecil. Maraming salamat sa iyo, Cecil, sa pagsulat mo dito sa Love Letters. Kwento mo kay Dan at ngayon episode 5 na tayo, mga kaibigan. Maraming salamat sa mga palaging tumututok, sa mga nag-e-explore, nanonood nitong ating show. Maraming salamat sa inyo. Anyway, balik tayo kay Cecil, no, sa kanyang letter para sa atin. Alam mo, Cecil, napansin ko dun sa letter na sinend mo sa amin. Marami kang katanungan sa first part, pero yung mga tanong mo na yon, halos masagot mo na rin dun sa second part. So, itong yung ganong chances, no, yung ganong pagkakataon, hindi na siya bago sa atin kasi madalas akala natin marami tayong hindi alam, marami tayong hindi natin ma-figure out, pero yun pala ginagawa na rin natin yung mga sagot. Or minsan alam naman talaga natin yung sagot, pero pinipili natin na hindi pansinin yun or hindi pakinggan yung sarili natin kasi feeling natin mas valid pag manggagaling sa iba yung mga kasagutan sa mga tanong mo. Which is okay lang naman. So kung yun yung feel mo, gusto mong itanong sa amin kung ano yung mga dapat mong gawin, kung valid ba yung mga nararamdaman mo, it's okay. Kaya nga meron tayong ganitong programa. No? Sasamahan ka namin sa emotional journey mo. Wow, emotional journey. Anyway, alam mo, ang napansin ko sa'yo, naiinip ka. Diba? Maraming mga parts doon na parang kung sa ibang tao thankful na sila, ikaw may hinahanap ka pang more than that. No? So, hindi ko masasabi sa'yo na walang nangyayari sa buhay mo. Kasi Cecil, ang dami nangyayari sa buhay mo, ang dami nang nangyayari sa buhay mo, at marami pang mangyayari sa buhay mo. So, I think, ang tamang word para sa nararamdaman mo is naiinip ka, nabobore ka, or naiinggit ka. May mga parts doon na aminin na natin, ganun yung nararamdaman. Which is,
tao tayo eh, 'di ba? Napapatingin tayo sa iba, alam mo, kahit hindi natin sadya, may ganong feeling, may instant feeling na parang inggit or bakit ako hindi ganun, bakit siya ganun. Pero alam mo, sagad dyan, meron akong remedyo dyan eh. Sa tuwing nararamdaman mo na parang yung isang kakilala mo or yung isang tao is ang layo na narating, samantalang ikaw ganito, sa tuwing nararamdaman mo yung self-pity, no? Ang solusyon dyan, count your blessings. Diba? Totoo yan. Yan ang isang paraan na hindi tayo mawawala sa track. Yan yung isang way para hindi tayo mawala sa focus natin. So, sa tuwing nakaramdam tayo ng inggit, nakaramdam tayo ng inip, count your blessings. Isama mo lahat ng blessings mo, mapamalaki, mapamaliit na blessings, no? Unang-una na dyan, nagigising ka araw-araw. Hindi lahat nagigising pa rin araw-araw. So, magpasalamat na tayo. Ikaw, sis, base lang dun sa sulat na pinadala mo sa amin, no? Nakapag-aral ka, nakapag-board exam ka, ibig sabihin nakapag-review ka, di ba? Tapos, naitawid mo yung ilang taon ng pag-aaral na yon. So, hindi ka walang-wala, no? Sabi mo nga, masipag yung tatay mo, mahal ka ng tatay mo, which is true. So, yung mga ganong bagay pa lang is, magpasalamat ka na, may trabaho ka. Online teacher, sobrang beneficial para sa mga panahong to, sobrang beneficial ng work from home. Hindi lahat, 'di ba? Nitong nakaraan lang, meron akong nakilala na parang trabaho niya is waitress, no? Tapos like nagkakwentuhan kami, sabi niya, anong trabaho ko? Tinanong ako, ano daw trabaho ko? Sabi ko, ako work from home ako. Siya waitress, no? So, kailangan nandun siya sa restaurant, 'di ba? Share ko lang mabilis lang na reflection, no, para sa atin. Yun, sabi niya, ang bilis na tatapos. May mga times daw na parang palipat-lipat siya ng trabaho kasi ang bilis na tatapos nung job order sa kanya. So, hindi siya permanent sa mga restaurant. So, paulit-ulit siya nag-a-apply. Alam mo yun, paulit-ulit yung process. So, nabanggit niya na, buti ka pa, work from home. Gusto ko rin yan, yung hindi na ako lumalabas ng bahay. Yung hindi ko na kailangan makipagsiksikan sa MRT, sa jeep. And doon ko naramdaman na, oo nga, no? Ang swerte ko pala. At ikaw din, sis. Kung maiisip mo ngayon, ang swerte mo. Kasi lisensyado ka. Doon pa lang, edge mo na nga rin yan eh. Kasi, di ba, hindi naman lahat nakakapasa din agad-agad. So, meron ka naka-agad edge sa skills mo, sa kakayahan mo, no? Sa mga kaya mong gawin, meron ka ng edge. Kasi lisensyado ka eh. So, wag mong sasabihin na bakit hanggang dito na lang ako, bakit ganito, bakit ganyan. Kasi, hindi hanggang doon na lang, hindi ganito ka lang. Tanggalin mo yung word na lang. Kasi, ang dami-dami ng nangyari sa'yo at marami ng blessings ang dumating sa'yo. So, yun lang, no? Lagi tayong, tingnan natin yung bigger picture, no? Kung nagagawa nating i-compare yung sarili natin sa iba sa negative way, gawin din natin siya sana in a positive way. Like, tingnan natin yung mga meron tayo, yung mga na-enjoy natin, yung mga moments na chine-cherish natin. So, kung yung pagtingin natin sa iba, nasanay tayo na in a negative way, naiinggit tayo or what, baguhin natin yung perspective. Tingnan natin yung iba, and then bumalik tayo sa sarili natin. Magpasalamat tayo sa mga bagay na meron tayo. Alright, sis? Pag napagod, kasi parang naramdaman ko rin doon sa sulat mo, parang pagod ka eh, di ba? Normal yan. I mean, yung pagod talagang dumadating siya eh. Hindi na natin siya may iwasan. Pero pag napagod, magpahinga. Hindi titigil. Pag napagod ka, magpahinga ka. Hindi option na ayoko na, tama na to. Tigil na natin to. Parang wala naman ako mararating eh. Mas wala kang mararating pag tumigil ka. So pag napapagod, magpahinga. Huwag tumigil. Alright? Kaya naman, once again, maraming salamat sa iyo, Ses. Sana dun sa maikling kwentuhan natin, ma-realize mo again na hindi ka napapag-iwanan. Sabi ko nga, sinagot mo rin yung mga tanong mo. Nasa tamang timeline ka.
Tama lang ang nangyayari sa'yo ngayon. Yan ang dapat mangyari sa'yo ngayon. Okay? So, huwag kang mainip, huwag kang mabore, huwag kang mainggit. Okay? Pero, maraming salamat sa'yo dahil napakatapang mo, nag-share ka ng kwento mong yan sa amin. No? Pinakita mo yung totoong sarili mo na naiinggit ka or nabobore ka, feeling mo ang bagal na nangyayari sa buhay mo. Sana sa konting sinabi ko yun, ma-remind ka. No? Kaya naman, maraming salamat ulit sa inyo at sa mga lahat ng nakinig na nitong love letters, kwento mo kay Dan. Maraming salamat sa inyo. Shout out sa lahat ng nanood nung teaser natin sa TikTok account ko. Sobrang dami. 500k plus views yung teaser ng Breadwinner. Sobrang daming nakarelate. As in, ang daming nag-comment doon. Nakakaiyak yung ibang comments. So, maraming salamat po sa kahit pa paano napapansin niyo tong ginagawa ko. No? Sana patuloy niyo lang pansinin. Sana patuloy niyo lang i-share. Sana sisikapin din namin na yung mga kwento makukuha namin talaga naman makaka-relate kayo. So, once again, maraming salamat po at nasa episode 5 na tayo ng Love Letters. Kahit wala akong kasama dito. Ako yung pumapalakpak. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman, until then, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo na masasandalan, kwento mo kay Dan. At para sa iyo, Ses, may iiwan lang ako na tanong. Sa dami ng iyong nilaban, sa hirap ng iyong mga tinis, dito ka pa ba susuko? O hihinga lang sabay sabing, I got this.